now. Balik tayo ngayon sa The Brickyard Makati para ma-test sa track yung inassemble natin na Tom Gody Special BMAX setup. At the same time, tignan din natin yung pinakabagong layout nila for the month of January 2026. So ito yung start, and then as you can see, maraming curves. So basically it's a very technical track. So meron siyang banks, and then yung sa bandang yon, sa may lapit sa door, yung cut jump. Merong isang area dito na critical yon, yung yun, merong course out na. You can see yung pagkagaling sa bank, yung parang dragon back. So ngayon, to-test natin yung track using muna yung pang stock advanced setup natin. Ay gagamit muna tayo ng pinakamahina na motor natin, which is yung Atomic Tune, para lang makakuha lang tayo ng feel dun sa track layout. Doon sa second run natin, pinalitan natin ngayon ng Hyper Dash 2 yung Atomic Tune, since nakuha na natin yung feel ng track layout. Try naman natin yung mas malakas na motor, and tignan natin kung ubra yung setup dito. Yan na nga. So, pagkagaling ng back, papunta dun sa mini dragon back, may nag-course out siya. Try ulihin natin ng pangalawang run. Tignan natin kung ganun pa rin ang concern. So, ganun pa rin. Tignan natin kung ano yung magagawa natin na solution dito. Try natin ngayon na magkabit ng brakes na 1mm dun sa harapan, para makakuha ng konting grip galing dun, before dun sa dragon back papunta dun sa galing dun sa bank papunta dun sa dragon back. Successful yung second run. So most probably nakatulong yung brakes doon sa harapan. Now it's time na subukan naman natin yung setup natin na BMAX for the Tom Gody Special Super 1 chassis. So nilagyan natin ng brakes na 1mm doon sa harap. Sa kalikod, doon sa initial run natin, ang gagamitin muna natin na motor is yung parang dun sa nauna, yung Atomic Tune din, just to get the feel of the technical track layout, para makita natin kung uubra yung setup.
So far so good. Pumasok naman siya using just the atomic tune motor. Now, tatry ngayon natin na i-switch doon sa Hyper Dash 2 na motor to see kung kayanin pa rin niya. So nilagyan din natin ng Tamiya tape doon sa high mount na stabilizer tube para pampadagdag friction doon sa mga corners. So tatry ngayon natin para makita kung paano mag-perform using Hyper Dash motor. Hopefully pumasok siya. Naging okay yung first run natin using Hyper Dash 2 motor. I-reset lang natin yung setup and then we'll try to push the limit of this setup. So siguro mga 2 runs pa. Sige, tuloy mo lang. One last run para lang masagad natin yung limit ng setup natin before we adjourn. Back to the lab tayo ngayon at yun na nga, nakita niyo naman yung nangyari. So akala ko nung una yung pinaka-chassis niya yung na-damage, pero ito palang cowl. So kung natatandaan nyo dun sa naunang video natin, dinikit lang to using Mighty Bond. So apparently nangyari yung integrity niya hindi ganong tibay. So ganun nga yung nangyari, hindi niya nakaya yung impact dun sa pagka-course out. So, pero at least napatunayan natin na intact yung pinaka-chassis, pati yung build kahit na FRP plates lang siya, hindi siya HG, intact siya. Mula dun sa front hanggang dun sa likod, except of course dito. So as you can see, medyo shaky na kasi isang point lang yan and then di pa reinforce. Ito lang yung ordinary na tail. For
mga ganitong type ng chassis, Super 1, Super 2, saka yung mga Type 0 chassis. Yun. So ang best na gawin natin dito, if ever mag-decide tayo na i-rehab pa to, is use yung Tamiya cement na pang ABS plastic para ma-fuse siya. So hindi nagagana dito yung basta-basta ididikit lang. Pero pagka nag-succeed tayo na maidikit siya, baka hindi na natin gamitin tong cowl na to para lang ma-preserve yung yun nga, yung cowl. Gagamit na lang tayo ng iba since marami namang compatible na cowl para sa Super 1. For example, yung mga Super 2 na chassis, so maghahanap na lang tayo ng iba na pwedeng ikabit or gamitin. So ang phase 2 nito, since test na nga sa track na obra siya, is to upgrade yung mga parts. For example, yung sa tail, papalitan natin ng 3-point yung carbon reinforced na roller stay na may 3-point attachment. Tingnan natin kung may difference. Even itong mounting nito, palitan natin ng mas magandang EX side stay para makapag-mount tayo ng plate dito para ma-adjust, para flexible yung adjustment natin ng dampers. So yun, so at least meron tayo isang theory na na-prove na pwede palang maging competitive, or at least pwede mapatakbo sa modern trucks, sa technical trucks, yung Super 1 chassis. Yun. So wait for yung next video natin na ma-update na yung mga parts niya. Thanks for watching until the end, and see you on the next video.